Okay, tuloy po tayo sa page 23. Tools and NCD. So maraming tools na posibleng pwedeng gamitin. Ano ang sinasabi ng NCD tungkol sa mga tools? Well, maraming posibleng tools na magagamit natin ngayon. Meron EGR, yung Encountering God Retreat. Meron Purpose-Driven Life. Meron Evangelism Explosion. At marami pang iba. So sa mga tools na ito, anong gagawin natin? Well, itong mga tools ay makakatulong na malaki. Gamitin. Kung makakatulong, gamitin. Bakit naman hindi? Yung malaking tanong lang ay, alin ang gagamitin? Sa daming pwedeng gamitin, alin ang gagamitin? Ang maganda ay, gamitin kung alin ang kailangan nyo. Diagnosis muna, bago gamutin. So, gagawa ng church analysis. Tapos, kung ano ang inyong weakest quality, kung anong isang tool na makakatulong sa weakness na yan, gamitin ang tool kung mukhang makakatulong. Why not? Take advantage of the tools that are available. Tapos, gagawa ng pangalawang survey, pangalawang analysis ng church after several months para makita kung nakatulong yung tool. Kung nagbago na yung score. Kung lumakas ang church sa quality na yan. Ayan, gamitin ang tools. And sabi dito sa second paragraph under tools and NCD, tools can help us greatly to strengthen one or more qualities. But no single tool is a cure-all by itself to strengthen all 8 qualities. Wala pa akong nakitang ganyan. Kung meron kayong nakikitang ganyan, pakisabi sa akin para ibahagi natin sa iba. So, piliin yung tool na makakatulong sa inyo. Okay, meron na tayong role play na gagawin. Umarte na tayo. Ganito po yung role play. Page 23. One of your church mates says, we shouldn't use NCD because we will use, you fill in the blank. Pumili kayo ng isang tool. Kahit anong tool, pumili kayo. We shouldn't use NCD because we will use, sabihin niyo yung tool. Tapos, ang gagawin ay, itutuwid siya ng iba pang mga church mates. They will help him to better understand the role of NCD and the possible role of tools. So, akala niya, hindi pwedeng gamitin ang tool dahil gagamitin ang NCD. Sabi niya, huwag na. Hindi. Itutuwid niyo siya, pwedeng gamitin ang tool, pwedeng gamitin ang NCD. Okay? Kuha niyo? So, sasabihin niya, huwag tayong mag-NCD dahil gagamitin natin ito. Okay. So, itutuwid niyo siya. So, sa inyong grupo, kung sino ang pinakabata, siya ang magsasabi, huwag tayong mag-NCD dahil gagamitin natin itong fill in the blank. Tapos yung iba ay magtutuwid sa kanya. Okay? So sa inyong grupo, alamin sino ang pinakabata. Yung bata, siya ang umarte na huwag mag-NCD dahil gagamitin yung anong tool. Okay? So mag-isip kayo, tapos meron tayong 5 minutes para mag-role play. Sige po. Okay. Magaling kayong umarte. At magaling itinuwid niyo yung mga bata. So, nauunawaan na niya. Pwedeng gamitin ang tool. At pwede pa rin gamitin ang NCD para lalo makinabang. Okay, tapos na ang ating pinag-aralan tungkol sa principles and models. Section na yan. Meron po ba kayong tanong tungkol sa principles and models? So, pwedeng i-pause ang video ngayon. At kung meron kayong tanong tungkol sa principles and models, pwede pong itanong sa inyong network facilitator. Okay? So, please pause the video. Okay, salamat po sa inyong mga tanong. Dadako na tayo sa ating interaction on page 23. How has this teaching on principles and models deepened your understanding of NCD? Pwede po ba pag-usapan sa grupo for 2 minutes? Sige po, dyan sa grupo.
Okay, ngayon, mananalangin na tayo. At ang ating dalangin ngayon ay, tutulungan tayo ng Panginoon para tuparin ang mga essential principles sa ating iglesia. Nabibigyan niya tayo ng karunungan kung paano isasagawa ang prinsipyo sa bawat iglesia. Okay, so kung anong prayer method ay effective sa inyo, yan ang gagamitin. So please pause the video para manalangin sa grupo. Sige po. Bago tayo dumako sa next topic, mag-exercise muna tayo. At gagawa tayo ng spiritual exercise. Kung ano ang gagawin ko, sumunod kayo sa akin. Huwag sabay-sabay, gagawin ko muna, tapos gumaya kayo. Una, sumigaw tayo, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Tapos, para mag-praise tayo sa Panginoon, itataas ang ating kamay, sasabihin natin, I praise you, Lord. I praise you, Lord. At mag-stretch tayo, mag-exercise. Tapos, sa ating kanan, sa karamihan, ang ating malakas na braso, gagamitin natin para maglingkod sa Panginoon. So, gumanyan tayo, sasabihin, I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. Dito sa kaliwa, ang ating puso, doon tayo umiibig, mag-bend tayo sa kaliwa, at sasabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Tapos, ganito, I'll worship you, Lord. I worship you, Lord. Huli, I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Yun. Okay, ngayon, sumunod. Tuloy-tuloy na. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I'll love you, Lord. I love you, Lord. I'll worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Okay, minsan pa. Mabilis, sumunod sa akin. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I'll love you, I'll serve you, Lord. Serve you, Lord. I'll love you, Lord. Love you, Lord. I'll worship you, Lord. Lord. I'll die for you, Lord. I die, Lord. Amen. Pwede makaupo.